Hitman ilalabas na. At eto, prosecution ni BBM nabutasan ng BP Sara Defense Team. Naku po. At ito may panibago na silang ilalabas na testigo. Bakit? Kasi pumalpak yung unang testigo. So yung mga barateros, mga kabiyaya, no? So ngayon ay sa totoo lang hindi dapat ako gagawa ng video kasi nga kanina lang po umaga ako po ay nagpunta sa isang check-upan kung saan ay pinapa-check up ko po ang aking karamdaman dahil siguro napasobra ng kain doon sa China, kaya tayo ay sobrang lala po ng ating vertigo. So bigla po akong biglang parang tutumba, biglang umiikot po yung paningin ko, nakatayo lang ako, minsan nakaupo. So at saka medyo palagi tayong masakit yung mata. Kung mapapansin nyo, sa totosin, diba dati nagsasalamin na ako. So ngayon nagpa-check up ako at bukas magpapa-check up ulit naman din ako sa mata para makapagpagawa na ho tayo ng salamin. So kanina nagpa-check up ako kung ano yung dapat gawin. At ang advice nga sa akin ay talagang hindi na ho kumain muna ng kanin. So talagang gulay, basta iiwasan na talaga yung kanin, no? At syempre exercise, pababain yung timbang at sobrang sobrang taas na ho ng aking sugar. So kung bakit baka hindi nyo ako napanood sa show ng SMNI, so ako naman po ay nagpaalam ng maayos na hindi ko talaga kaya. Sa totoo itong pagbablog medyo nahihirapan din ako kasi yung ilaw medyo masakit sa mata ko, kaya medyo pakurap-kurap tayo. At yun nga, may mga sintomas na rin ng diabetes sa atin. Sa paa, nagkaroon na ho tayo ng mga butlig-butlig ng mga itim. Oo, so hindi ko na lang may ipakita sa inyo, bro. Pero may mga butlig-butlig at etong sa leg ko, kaya pala sobrang nangingitim dahil nga sa taas ng sugar. So ang gawin, prutas, talaga sobrang diet po ang dapat gawin ko. So hindi nakakain ng kanin, iwasan yung matatamis at syempre mag-ehersisyo. So kaya hindi ako nakasama sa live ng SMNI, no? Sa live ng Vox Populi ng Banateros Brothers. So yun mga Banateros, in-update ko lang kayo sa aking kalagayan. So ngayon mga Banateros, mga kabiyaya, pag-usapan nga po natin itong matinding may panibago na naman daw silang testigo. Dahil nga nabutasan ng prosecution ni BBM, yun yung tawag namin ngayon prosecution ni BBM, nabutasan ng defense team ni Vice President Sara Duterte, kaya may panibagong testigo sila na ilalabas. So sino na naman kaya tong panibagong testigo na to? Ito na ba yung hitman na ni Vice President Sara Duterte na titegi kila BBM, Lisa at Romualdez? So mamaya abangan nyo yung mga ilalabas nating video, no? So syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pahimindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So eto muna mga Banateros, yan na makikita nyo dyan sa screen, yung pahayag po ni future president din, no? Future president din na si Sebastian Duterte. So ito po yung kanyang pahayag. Meron talagang abusadong administrasyon. Tahasang binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang administrasyong Marcos kasunod ng naging pag-detain o pagka-aresto ni na Senador Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor kaugnay ng mga kinakaharap nitong kasong plunder sa Sandigan Bayan. Hayagang ipinahiwatig ng alkalde na ginagamit umano ng kasalukuyang gobyerno ang kapangyarihan nito upang gipitin ng mga personalidad na hindi sumasang-ayon sa kanilang pamamalakad. Ayon kay Mayor Basti Duterte, mayroong malinaw na mitsa ng pagpaparusa ng mga kritiko o sa mga ayaw umanong magpa-impluwensya sa administrasyong Marcos.
Kung sino yung ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Wala tayong magagawa dyan. Meron talagang abusadong administrasyon. Ito ang tahasang pahayag ni Mayor Basti Duterte. Totoo naman talaga eh. 'Di ba? Obvious naman eh. 'Di ba? Tingnan nyo, kaming mga, although ako, hindi ko naman din pinapangarap na magkakaso ako, pero bali yung 6 na banateros lahat po yan may kaso, lalong-lalo na ho si Banat Bay. Sobrang daming kaso ni Banat Bay na sinasampa sa kanya, na awa naman din ni ama hindi naman kaagad naman din na-dismiss. Pero syempre kahit papano yung oras na ginugulgol dyan, yung pag-attend sa mga so talagang peperwisyuhin ka. At ngayon, nakita rin naman natin at nagsimula din naman talaga itong lahat ng ganito na ginagawa ng administrasyon, sinimulan nila to sa SMNI, di ba? Yung SMNI gustong kontrolin ng administrasyong Marcos para hindi mailabas yung mga balita na against sa kanila. Gusto lang yung talagang, alam mo yun, yung tipong masasabing, alam mo yun, yung masasabing parang pabor lang sa administrasyon yung dapat ibalita ng SMNI. At etong si Pastor Kibuloy gusto rin nilang maging gusto nilang hawakan sa leeg, kaso nga lang hindi nadala, hindi nila nabayaran, hindi nila nauto etong si Pastor, at kaagad-agad, 'di ba? Tinanggalan ng prangkisa ang SMNI dahil daw sa mga maling ibinabalita samantalang totoo naman. 'Di ba? Totoo naman yung mga ibinabalita ng SMNI, at SMNI na nga lang talaga ngayon ang talagang sandigan ng bawat Pilipino sa tunay na pagbabalita, dahil yung ibang mga network diyan hindi naman na natin papangalanan, pero alam naman na natin na puro pabor lang kay Marcos Jr. at against kay BP Sara yung mga mga ibinabalita diyan. So talagang nagsimula yan kay Pastor at sa SMNI na ginawa kay Pangulong Duterte, ginagawa ngayon hanggang ngayon kay BP Sara, kay Bato de la Rosa, ngayon kay La Marcoleta, kay Mike Defensor, sa 18 Brave Marine. So kung sino talaga nga, tama naman talaga si Mayor Basti Duterte, na kung sino nga talaga yung mga matatawag na mga tao na kritiko ng administrasyon dahil sa mga pinaggagawa nila, at obvious na kahit bata nga, 'di ba? Oo, kahit bata nga alam kung ano ang ginagawa ng administrasyong Marcos. So walang rito, walang pangit na sinabi dito etong si Mayor Basti Duterte. Yun ay katotohanan lamang. So ito pa, isa pang balita, Marcos Jr. posibleng hingian hingan umano ng pahintulot para mabuksan ang BIR records ni Vice President Sara Duterte. Bukas umano ang House of Prosecution panel na humingi ng autorisasyon kay Pangulong Marcos Jr. kung kailangan upang may presenta ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial. Ayon sa House Prosecution Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa, ginawa rin ito sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Anya, hinihiling rin ng prosecution sa Senate Impeachment Court na isupwena ang tax records ni na BP Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Maneses Carpio na nasa kustodiya ng Bureau of Internal Revenue or tinatawag na BIR. Nilinaw ni Tolosa na layunin ang makuha ang mga dokumentong sinasabing laman ng kahong ibinalik ng Senate Impeachment Court sa BIR. Aniya, may kapangyarihan ang Senado na mag-issue ng supwena sa mga ebidensya sa ilalim ng impeachment proceedings, ayon kay Tolosa. So dito, eto, hindi naman tayo lawyer, so ang makakapag-explain talaga nito ng gusto kung tama ba itong gagawin nila ay yung mga lawyer talaga. Pero
Ang ano dito, ang pinakamalupit dito sa balitang to, mga banateros, ay talagang lumalabas na kagustuhan talaga ni Marcos Jr. etong nangyayaring impeachment. Talagang makukonfirm natin na 100% na si Marcos Jr. talaga ang mastermind dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang masaklap lang nito, may 3 days na, so may 92 days pa. So yung 92 days na yan, pera ng taong bayan yung gagastusin sa kada hearing dyan. Na sabi ko nga sa inyo, kahit ma-impeach si BP Sara, hindi yan papakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Kapag na-impeach ba si BP Sara, bababa ba ang bilihin sa Pilipinas? Hindi. Pag na-impeach ba si BP Sara, mababawasan ba ang krimen sa Pilipinas? Hindi. Kapag na-impeach ba si BP Sara, mababawasan ba yung mga kababayan nating naghihirap ngayon? Hindi. So, ibig sabihin, wala talagang pakinabang ang bawat Pilipino, ang buong sambayan ng Pilipino dyan sa impeachment na yan. Ang makikinabang lang dyan sa impeachment na yan ay yung mga politikong naghahangad ng mataas na posisyon sa darating na 2028 election. Siyempre, walang iba kundi si Marcos Jr., Romualdez at Lisa. At lalong-lalo na yung mga alagad niya na baka nga yung isa sa mga anti-Duterte dyan na isa din sa mga tumakbo yan sa 2028. So alam naman na natin kung sino yung mga tatakbo. At yan talaga yung playbook nila na ayan din yung talagang plano nila para hindi makatakbo si BP Sara. Ayan nga yung impeachment. Dahil alam naman din natin na kapag na-impeach si BP Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kung anumang posisyon sa gobyerno. Kahit nga kapitan yan, kagawad, hindi na pwede. Yan ang pagkakaalam ko, ha? So grabe, no, talagang pinamukha na sa atin na talagang si Marcos Jr. ang kontrolado dito sa BIR na to. So pero may posibilidad na tanggihan. Eh, syempre, palabas lang din. Pwedeng tanggihan to ni Marcos. Sasabihin niya, ay hindi, wag niyong buklatin yan at hindi ko hayaan niya. Kasi diba, alam naman na natin yung taktika nila. Todo deny, tapos alam naman natin na palabas lang nila yan kung sakali. Pero kung sakali man na pumayag si Marcos Jr. dyan, at kahit hindi pumayag si Marcos Jr. dyan, siya talaga ang nakikita nating mastermind dito sa nangyayaring impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ito pa malapit na isa pang balita. Dating Chief Justice, dating former Supreme Court Justice Ascuna. Ito basahin natin, ha. 16-vote rule panangga laban sa pagmamanipula ng impeachment ayon kay Supreme Court Justice Ascuna. Iginiit ni dating Supreme Court Association Justice Adolfo Ascuna na nananatiling 16 na boto ang kinakailangan upang mahatulan ang isang nai-impeach na opisyal kahit may mga bakanting pwesto o mga senador, judge na hindi makaboto. No? Ayon kay Ascuna, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, so as long as they remain senators, kasama yan sa computation. 2/3 is 16 pa rin. Binigyan din ni Ascuna na sinadyang itakda ng Constitution ang 16 vote requirement upang maiwasan ng manipulasyon sa impeachment process. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, mga banateros, mga kabiyaya, gusto nila na katulad niyan, sila Jingoy Estrada, Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, ay hindi na pwedeng bumoto kasi hindi pumapasok at hindi na nakikita sa Senado kasi si Senator Rodante Marcoleta at Jingoy ay nakakulong. May panibagong warrant na naman nga dito kay Rodante Marcoleta. So, ang mangyayari tawag dito, ang gusto nila mangyari kapag hindi na daw kailangan bumoto or parang babaliwalain yung boto. Ang nasa konstitusyon kasi, kung sino man ng senador na wala dito sa Pilipinas, halimbawa, si Senator Bato de la Rosa ay nahuli talaga nung arrest warrant sa dahig as ICC,
So may posibilidad na bawal na talaga siyang bumoto kasi wala na siya dito sa Pilipinas, or kaya baka kung po pwede siguro yung matanggal siya bilang senador. Kaso nandito naman yung mga yan nakakulong lang, at si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago dahil nga hindi siya nagtatago dahil may kaso talaga siya. Wala hong warrant of arrest dito sa kaso o sa batas ng Pilipinas na nilabag si Senator Bato de la Rosa. So, ngayon talaga gustong-gusto talaga nilang gawin na kahit hindi daw 16 votes. So, yan siguro hindi naman napapayag ang mga Pilipino dyan, no? Kapag ginawa nila yan. Samantalang eto mga banateros, eto na yung panibagong testigo ng prosecution. Eto naghain ng hiwalay na testigo para linawin ng umano'y hitman. Eto na. Maghahain ang prosecution team ng panibagong testigo na inaasahang magbibigay ng detalye tungkol sa umano'y hitman na inuugnay kay Vice President Sara Duterte matapos lumitaw na walang personal na kaalaman sa usapin ang kasalukuyang testigo si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Nabuksan ng usapin ng tanungin ni Senator Judge Bam Aquino si Calilong kung pamilyar siya sa sinasabing hitman na umano'y kinontak ni VP Sara Duterte. Nilinaw ng NBI agent na limitado ang kanyang partisipasyon sa authenticate, nabubulol ako, ng video na isinumite bilang ebidensya at wala siyang personal na kaalaman tungkol sa naturang aligasyon. Kasunod nito, kinumpirma ng House Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan na may nakahanda silang witness na tatalakay sa naturang usapin, kaya inaasahan sa susunod na testimonya ilalatag ang mas tiyak na batayan ng prosecution kaugnay ng aligasyon. Anak ng teteng, kapag etong panibagong testigo ay tinumbok yung hitman na sinasabi nila na may hitman daw si VP Sara, isang malaking kasinungalingan. Bakit? Bakit sasabihin ni VP Sara sa inyo kung sino yung hitman niya? At paano nyo malalaman yung hitman niya? Wala naman kayo sa kampo niya. 'Di ba? Anti-Duterte kayo So, kapag etong panibagong testigo na inilabas ng etong mga, anti-Duterte na, para hindi tayo magkabulol-bulol, alam na ito ay isang isang matinding, alam niyo yun, isang matinding palabas na naman. Baka nga ito na naman yung sasabihin nila na si Mary Grace Piatos. Oo, at baka maggawa-gawa na naman sila ng kwento at may magpanggap na naman na tao na tatayo na siya ang inuutosang hitman ni VP Sara Duterte. Malamang yan ang mangyayari. Alam na ho natin, no? Alam na ho natin kung ano yung kalakaran ng mga anti-Duterte. Talagang pwede bukas, ngayon, susunod na araw, mamaya, pwede nilang gawin yan. So, talagang alam nyo naman na mga desperado yung mga yan. So, ngayon, may panibago silang testigo na magpapatunay na, kasi yung unang testigo nila, palpak 'di ba? Na nabutata Ngayon may panibago na naman. Malamang dito na yung tinatawag na matinding pakapalan ng mukha ang gagawin nila. Pagpapanggapin nila tong testigo na kilala ang mga Duterte or si VP Sara, at ituturo ko sino yung hitman ni VP Sara Duterte. Or sasabihin basta kung ano-anong panglalaglag na gagawin nila sa mga Duterte, lalo na kay VP Sara Duterte. So ito, at usapang hitman na rin naman din tayo. Sino nga ba ang hitman ni Vice President Sara Duterte? So ito po, may papanood ako sa inyong video. Napaka-solid, napakagaling ng explanation dito sa video na to. So ito po, panoorin natin. Kapag presidente ang nililitis ay, katulad ng sabi ng konstitusyon, ang punong mahistrado ng Pilipinas, ng Korte Suprema ng Pilipinas, ang uupo bilang presiding officer. Ayaw. Ang question lang naman po rito, kasi may presiding officer, merong Senate President. So, ang Senate President presides over the Senate. Yung presiding officer ay nagpe-preside over the
Senate as an impeachment court. So, magkaiba po yung kanilang function. So, dalawa sila. Ayun. Ang question po natin, hindi naman yung dalawa sila. Ngunit, yun ngang manner by which na halal bilang presiding officer si Senator Chis Escudero. Inulit ko, wala po rin tayong duda sa fairness o pagiging patas ni Senator Chis. So far, wala naman tayong nakikitang hindi siya parehas. Pero, Okay. yun nga po. Pero, yung isyong yan ay nasa hukuman na po. Nasa kataas-taasang hukuman pa nga eh. Kanya, wag na muna tayo magkomento dyan. Ang Ayan. akin lang, eto na, lumalabas na po yung kahinaan ng, well, at least etong unang witness. Biro nyo, 3 araw, isang witness pa lang napipresenta. At may susunod na witness pero hindi na po naituloy, dinefer ng prosekusyon. So nakita natin yung pacing ng impeachment trial, ano? Medyo makupad po talaga. Ayun. At katulad nga po ng sinabi ko sa isang panayam, unang-una, it's too early to tell kasi tinanong sa akin, anong tingin nyo? Sino bang nakakalamang? Sabi ko, masyadong maaga pa. 30 weeks daw ito eh, di ba? 92 days pa. Kung di ako Yes. nagkakamali, ako'y tama, di ba? Oo. Tama yun. 92 hearings ang meron dito sa impeachment trial na ito. Malaking Eh, halaga yun. 3 araw pa lamang out of 92. So, sa makatwid ba kami, 89 pa. Opo. Di ba? May nag-ano kasi, may nagko-komento na naman. Yung Na? tungkol naman kay Senator Gatchalian. Marunong daw ho ba talaga siyang magpumapil doon sa papel niyang ibinigay sa kanya? Hindi, Senate President kasi siya. Ayun. So, ang talagang nagpe-preside sa paglilitis, yung presiding officer, si Senator Chis Escudero. Ayun. So, tagabantay siya. Anyway, sabi ko nga dun sa isang nag-interview sa akin, Opo. yan ay parang championship fight yan. Ayun. Di ba? 12 rounds ang championship eh. Dati 15. Okay. Nung maliit pa ako, teka muna, maliit pa nga pala ako. Ay. Maliit pa rin ako. Oo, nung bata pa ako, yun na lang ang sabihin Yan, natin. Ano? yan. Oo. O, di ba? Ay 15 rounds yan eh, yung championship. Kaso mo, maraming nabubugbog na babaldan ng mga boksingero. Iniksian nila para hindi naman masyadong sumobra. maperwisyo Masobrahan. yung pangangatawan. Oo, anyway, sabi ko parang championship yan. 12 rounds. Ayun. 12 rounds. Hindi pa nga tayo natatapos sa round 1. Kumbaga nasa kalagitnaan pa lang tayo ng round 1. Wala naman TKO rito, di ba? So, tignan natin. Pero sa ngayon, tingin ko doon sa witness, sinabi niya, bagamat inimbestigahan niya, bagamat may video, ay unang-una, conditional daw. Opo. Di ba? Pinakita din nung same video, sabi ni Vice President Sara, pag ako pinatay, Yun, nasabi. papatayin din si Pangulong Marcos, si Senate President, si House Speaker Martin Romualdez, at si First Lady Lisa Araneta. Buhay pa siya. Oo, ibig sabihin nga, wala naman death threat na conditional. Yung sinasabi po sa law ng grave threats na condition, that there is a condition, hindi po yun yung kondisyon na katulad nito. Kasi may nagsasa-argue. Nakalagay doon sa batas na yung threats, kahit may condition, ay happy 1,000 live viewers Hi, sa thank DZAR YouTube. Yes. Kapag may condition, nakalagay kasi doon sa batas. Opo. Ang kondisyon na yun yung pang-blackmail. Eto po, bibigyan ko kayo ng example ng kondisyon na nakalagay sa batas na yung iba ina-argue. Ganun nga mismo yung grave threats sa revised penal code. Ayun. Ganire yaon. Oo. Siya. Oo. Pero sabi ng Supreme Court daw, eto naman yung sabi nila sa akin, unconstitutional daw yung impeachment na yan. Oo, teka muna. Punta muna tayo rito sa Kwan. Okay. Mamaya na natin i-input yan, ano? Ayan, sige. Hayaan mong bigay ko muna yung example ko, no? Sige po. Ito yung conditional. Sabihin ko, Juvie! Okay. Kapag hindi mo ako binigyan ng 50 mil ngayon, mamaya paglabas mo rito sa building, bubugbugin kita. Yun ang grave threats Yun na ang may threat. kondisyon. Oh. Ang tawag doon blackmail. Opo. Extortion yon. Nanghihingi ako ng pera. Or, Yun. isa akong journalist. Opo. Tama. Sasabihin ko sa'yo, kapag hindi mo ako binigyan ng 1 milyon, ibubunyag ko na ikaw ay nangi-smuggle sa Yan. customs. Yan ang sinasabing condition dun sa RPC Ayun. o revised penal code. Hindi yung condition na pag namatay ako, mamamatay din sila. Oh. Iba yun. Paano pag hindi namatay? Pag Oo. hindi naman pinapatay, Eh, hindi buhay wala. naman, di wala. Oo. Yun ang condition. Kasi yung sinasabi mong pag hindi mo ako binigyan ng 1 milyon,
ibubulgar ko sa publiko na ikaw ay smuggler, Oh. yun ang unlawful. Unlawful. Kasi tinatakot mo siya na kailangan magbigay. Opo. Pag hindi nagbigay yon, may criminal act na mangyayari. Ayun. Yan. Pag nagbigay yon, criminal act din yon kasi extortion yon. Extortion. Oo, pag Yun. pinabugbog naman kita, halimbawa yung sinasabi yung Opo. example na 50,000, siyempre, physical injuries din yun, criminal Yun. offense yun. Eto, pag hindi nangyari yung kondisyon, walang mangyayaring criminal offense. Opo. Yun po ang kaibahan. So, kaya hindi po yun yung word na condition na nakalagay sa revised penal code. Oh. Kinig sa akin, pag hindi ka bumaba dyan, Papaluin kita. pag hindi ka bumaba dyan sa sa bubong, papaluin kita. Ayun nga, di Pag ba? nahulog ka dyan, lagot ka sa akin. Diba? Nahulog na yan. Parang ganun yun eh. Nahulog ka dyan. Pag Ayan. ako, natamaan yan. Ha? Ikaw, tatamaan ka rin sa akin. Di ba? Ayun. Parang ganun. Hindi ka naman tinamaan. di Happy wala. 1.5 Ay, thousand thank viewers. you, Yun ang sinasabi. guys. Oh, diba? Iba naman. Alam nyo, inimbestigahan naman at sinabi rin nung nag-imbestiga na wala siyang alam na kumuha ng hitman. Hitman. Oh, di ba? Nagbayad ng hitman. O wala eh. Wala. O, ibig sabihin, kung baga sa kwan, parang pabalat bunga lang yun eh. Oo, di ba? Parang Parang- napikon lang eh. Ang Correct. problema nga kasi minsan kay Vice President Sara, medyo pikon eh. O, di ba? Napikon. O, di ba? Kaya yung sheriff. Oo. Sa bagay, Oo. pero Mm. okay. Bawal ang pikon. Oo, yun ang sinasabi dito. Opo. Ngayon, etong Malacanang, hindi ko alam kung ba't nagkokomento pa kasi yung Malacanang. Siguro, better sa Malacanang na para hindi na pagbibintangan na may kinalaman sila dito. Huwag na lang magkomento Opo. at hayaan na lang. Actually, hindi ko rin alam kung bakit nagkokomento yung kung sino-sino katulad ni Reneco o ni Congressman Titinho. Oo. Kasi dapat yan sub judice. Court din po yan. Court ang impeachment court. Kaya actually may rules yung court na yung mga people involved ay hindi dapat nagkokomento. Ayun. Lalo na sila, they were members of the House Prosecution Panel, sina Reneco. Ewan ko kung siya ay prosecutor din. Kung definitely kung prosecutor ka, kung nasa defense ka, kung ikaw ay senator judge, Opo. hindi ka dapat nagkokomento kasi sub judice yan. May tatanong lang ako sa netizen. Ayun, ano? Baka pwedeng tanong, si Rene ko ba ay kamag-anak ni Saldico? Yan lang. Ang dami naman ko eh. Ikaw naman Parang si Atoy ko. Hindi, mali mo, may sumagot, di ba? Kilala ba nila si Atoy ko? Hindi na alata kilala ng bagong Wala generation. na. Magaling na basketball player yun. Oo. Si Atoy ko. Bago, di ba, naging boyfriend ni Alona Alegre. Ayan, di ko alam yan. Oo, naging boyfriend yun ni Attorney, Alona Alegre. magaling sa Google boyfriend. Hindi, mahilig ako sa mga chismis-chismis. Ayan, Oy, oh. happy 2,000 live viewers sa Thank you, DZR. guys. Oo. Salamat po sa inyo. Kasi minsan yung komento ng Malacanang, sorry ay hindi nakakatulong. Katulad nito, bakit daw hindi itinatanggi ni Vice President na nag-death threat siya? Paano niya itatanggi doon sa impeachment trial? Oo. Hindi pa naman Hindi pa siya panahon. nakausap eh. Oo, hindi pa yung panahon para sa Ano ba defense. yan? Kaya nga may abogado. Anyway, Opo. sinabi naman ni Palace spokes Claire Castro, baka Opo. naman legal strategy nila yan. Dapat alam niya kasi yan, abogado rin naman siya. Opo, yan. Di ba? Mm-mm. So yun ang sinasabi ko. Okay. Ito pa nakakatawa. Kaya nga kanya-kanyang pananaw ito, sabi nitong si Congressman Titinho, ay mahina daw yung depensa at puro drama. Ang galing. Ang galing niya magsalita. Oo naman, oo. Unang-una, alam nyo, kung pagdating sa drama, mas maraming drama po ang prosecution Di ba? Di ba natatawa nga ako doon sa vlog ni Attorney Mike Operario? Ang tingin daw niya rito sa prosecutor, yung huling prosecutor, parang si Ben David. Ay, abutan mo ko si Ben David. Hindi ko masyadong... Oo, ang shtick ni Ben David. Ilang taon ka na? Ba't di mo naabutan si Ben David? 26 pa lang. Joke lang. Yung yung OA. Si Ben David, yung hindi. Yes, Di ba? yes, Yung malaki yes. ilong. Oo. Parang Nga. ganun nga daw. Ayun. At hindi ko alam kung bakit kine-question nitong mga ibang mga nasa house, bakit daw nag-object on procedural grounds. Kasama po yun sa paglilitis. Maglitis kasi kayo. Ayun. Ang problema kasi dito kay Attorney Reneco, hindi naman yata nakakita ng loob ng courtroom ito Oo. Bata pa O nga Talaga pong yung procedure, ang due process, mga kasama, yung phrase na due process sa ating konstitusyon, dalawa po ang aspeto noon.
procedural due process and substantive due process. Okay? Ang procedural due process pertains to how a trial is conducted. Kasi due process in very simple terms ay it is you must hear. Dapat dinggin mo before you condemn, bago mo kondenahin, bago mo sentensyahan, bago mo patawan ng parusa. Parusa. Yun ang substantive due process. Oh. Dapat tama yung batas. Yan. Alam niya kung ano yung mga pagbibintang sa kanya. Opo. At bago mo hatulan, dapat may sapat na ebidensya. Yung Ayun. procedural due process ay paano mo i-conduct yung trial. Yang ebidensya ba ay katanggap-tanggap o hindi? Kasi suppletory po ang rules on evidence, ang rules of court sa impeachment trial. So kung nakikita nyo, may objection sustained, Opo. may objection overruled, may manifestation, etc. etc. Yun. So, yun pong procedure na yun, yung proseso ay dapat din sundin. Ayun. Pag hindi sinunod ang proseso, halimbawa, mayroong hearsay evidence, yung sabi kasi ni ganito, Yun. sinabi daw ni ganon, Parang hearsay chismis. po yun, hindi po pwedeng ebidensya yun, Ebidensya. hindi admissible yun. Kung papayagan mo yun na hearsay evidence na i-admit paglabag ng procedural due process. Ayun. Kaya yung sinasabi ng technicality, kasama po yan sa patas na paglilitis. Kaya huwag ninyong kantsawan o find fault sa depensa kung sila ay magre-resort sa technical rule sapagkat Ayun. talagang kasama po yan. Otherwise, hindi labo-labo na lang. Ito sinabi ni ganito. Hindi, ito naman sinabi nito. Ito, ebidensya. Naging Xerox. kwento na. Hindi pwede Xerox. Hindi, pwede yung Xerox. Wala na. Wala na. Labo-labo na. Wala nang maayos. Di ba? Ayun. Maganda yun. May rule. Parang ito. Kailangan kasi pag nag-testify ka, parang tong si NBI agent John Mark Kalilong, pag nag-testify ka under oath, katulad ng ginawa ni Kalilong, ang sasabihin mo ay yung mga bagay na true and correct of your own knowledge. Ayun. Sa iyong sariling pagkakaalam. Halimbawa, nakita mo ba yung video? Opo. Anong sabi ni Vice President sa video? Ito po ang sabi niya. Nakita niya yung video mismo. Yung tanong sa kanya, eto ba? Happy 2,500 live viewers thank po you, sa guys. YouTube. Yes. Pag sinabi mong, sabi ni Kwan, ni X, sinabi ni Y na ganon, hindi po yun, Pwede. hindi po yun at direct evidence, hearsay po yun. Hindi po pwedeng i-admit yun. Ngayon, Ayun. di nag-object yung defense. Opo. Sabi sa prosecution, Opo. hindi. Ito ay independent relevant statement. Ano yung independent relevant statement? Para maunawaan po, kasi marami pong magiging ganyan. Yes. Sa paglilitis natin, buti po naintindihan natin yun kasi talagang very technical po Ang independent relevant statement ay, eto example, yung sinabi, paano mo na lamang ng chichiks halimbawa si Victor Salonga, sabi sa akin ni Juvie de Guzman. Patay ka. Okay, ede. Mag-object, sasabihin, hearsay, Your Honor. She does not have personal knowledge. Sinabi lang sa kanya ng ibang tao. Tama yun. Sasabihin ko naman, Your Honor, we are presenting it as independent relevant statement. Anong ibig sabihin nun? Ang pinatutunayan ko lang ay sinabi mo sa akin Sinabi lang. na nangangaliwa si Victor Salonga. Hindi iyon pruweba para mapatunayan na nangangaliwa nga siya. Ayun. Ang pruweba lang yun na sinabi mo sa akin. Ayun. Pwedeng i-admit yun as proof of yung pagkasabi mo sa akin. Sabit ako dyan. Ngayon, pag nakita ko mismo, paano mo nasabing nangangaliwa si Victor Salonga, nakita ko po, sinundan ko. Pupunta po sa motel, may kasamang babae. Yun! Proof yun na Ayan. nangangaliwa. Kasi nga, nakita ko mismo with my own two eyes. Yun po yun. Ayan. Ito na po, madako na tayo kasi dito sa, yung meron kasing laging nagtatanong sa akin. Di ba? Ang galing talaga ng lesson dito. Yes, May yes, laging nagtatanong sa akin ano yun? na yun daw Xerox, di ba merong statement. Di ba nag-object? Opo. Yung depensa nagpe-present ng Xerox. Sa Xerox. Okay. Sabi noong sa prosecution, no! Ang bagong rule ay
yung photocopies are originals. Hindi po. Hindi po yun. Okay. Ano ba talaga yung sinabi doon sa isang kaso? Huwag na natin sabihin yung kaso. Magugulo pa tayo eh. Oo. Okay. Sabi doon, punta muna tayo sa general rule. Best evidence rule, rule 130. Ha? Kapag ang issue ay yung nilalaman ng isang dokumento, dapat yung original. General rule. Okay. Okay. Kailan pwede na hindi original? Number 1, yung original ay nawawala. Oh. Hindi na mahanap. Pero kailangan patunayan mo yon sa korte. Okay. Hindi basta-basta sabihin mo, nawawala. Tanong mo, nasaan yung original? Paano mo nasabi nawawala? Hinanap mo ba? Kailan mo huling nakita? Etc. Yan. Papipirmahan pa yan. O, number 2, yung original ay nasa kabilang panig. At Oh. ayaw ibigay. Pwedeng photocopy. Photocopy. Yan. Okay, number 3, yung original ay nasa kamay. Hindi literal na kamay, figuratively, nasa kamay ng isang ahensya ng gobyerno. Yan. Yan. Nasaan yung original ito? Nandun sa LTO Yan. Oo. Hindi na makuha. At hindi, pwedeng pasampina. Pero alimbawa, sinampina. Sabi ng LTO, sir, inanay maraming. Oo, inanay, binaha, lalo na nung lahar, ang daming nawalang. Yes. May hearing ako nun sa Pampanga, sa San Fernando. Buong file na lahar. Grabe. Wala na Oo. Okay. Yung original ay hindi naman yun ang talagang nililitis. Hindi ganun kaimportanteng issue. Okay. Ayun. Yan, okay. Ngayon, meron na kaso na sinasabing ang photocopy ay pwede. Pero number 1, photocopy is not an original. It's still considered duplicate. Yan. Duplicate pa rin. Pwede, na isa lang. Halimbawa, kontrata. Nasaan po yung kontrata? Okay. Eto po, may Xerox kami. Ayun. Pipresenta namin. Duplicate po ito. Sinirox yan pagkatapos pirmahan. Pwede. Yun. Ngunit, Ngunit. Sige nga. kapag kinwestiyon ng noong kabilang banda na sinasabing, patingin nga, hindi naman yan ang petsa niyan Ayun lang. Oo. Iniba mo ito Ayun. Oh. Magkakaroon ng question ngayon as to admissibility. Ayun. Yan ang problema. Dahil sa petsa. Merong kondisyon or hindi patas na yung duplicate lang ang ibibigay mo at magkakaroon ng iniquity or inequality. Equality. Oo. Yun ang mga kondisyon. So, hindi absolute at definitely hindi tama yung sasabihin, a photocopy is an original. Wala pong ganun. That will never happen. Wala. Oo. Okay. Wala. Sige, wala. Yan, happy 3,000 Ay, live thank you. viewers. Kaso nyo po, ang problema, ay tayo ay nagiging abala rito. Palagay ko kung ang nais nila ay malimot yung flood control, ay palagay ko bigla tayong mapapaalalahanan Kasi, eto na. Yan na, El Nino El Nino na. Yun. Hindi pa. Before ang El Nino, mayroong La Nina. maring La Nina. Itong hindi naman siguro La Nina ito, Pero, yung panahon ng bagyo. At swerte nga tayo na etong Inday ay Humina. nanghina. Pero si Yun. Inday Sara, malakas pa rin. Malakas. Oo. Pero may signal number 1 pa rin. Kaya Yan. kaiingat tayo, Apo. Swerte na naman ang administrasyon, humina yung bagyo. Pero pag may dumating na malakas na bagyo, Wasak na naman. yan na naman, maaalala na naman yung Ang flood control. Oh, by the way, 3 days na po ang impeachment. Opo. Wala pa rin pong nakukulong Ayun. na congressman. Ang nakulong lang ay 2 senador galing sa tingin nila ay kaalyado ni VP Sara para guluhin ang Senado. Yan, ang galing. Maraming butas po ang nagawa ang defense ngayon, and hats off po sa kanila, talagang nabutasan nila, especially the fact na wala man lang affidavit, yung si BBM, si FL, pati si Martin Romualdez to say that we are intimidated
and we are filing a complaint para masumpo ito. Wala lang, parang baliwala sa kanila. So, ibig sabihin, they did not consider it as a grave threat. Ang nag-consider lang ng grave threat ang NBI na hindi naman sila ang private complainant. Usual ba yan na hindi yung offended party ang magre-reklamo? Tapos, maaari bang ma-question? Kasi, kung pagbabasahin ko kung tama yung pagkakarinig ko kanina habang kino-cross-examine, nung una, hindi tinanggap agad ng DOJ. Kasi nga, hinahanapan ng affidavit yung mismong mga offended party. Kasi nagbase lang sila. Actually, kahapon pinlay nga yung mga pahayag nila ni Marcos Jr. At ni Speaker Martin Romualdez. Common ba ito sa regular na korte na naihain ng mga reklamo po? Well, it's uncommon, no? Kasi ang recommendation nga yung 7 grounds. Ang sabi doon sa 7 grounds is that you have to comply that para makatuloy tayo ng preliminary investigation. Hindi man na-comply yung 7 grounds. I think one of which yung sinasabing affidavit of the reporters. Ang galing din ang sagot ni Kalilong is that meron man ako yung affidavit of ako yung nag-download sa screen record, no? Pero ang hinahanap kanina na Robin is yung mismo nag-upload or yung nag-record doon sa Zoom. And at the same time, yung affidavit ng reporters wala. Tapos din yun pong affidavit ng presidente. So nagtaka ako nung kahit na hindi na-comply yung 7 grounds na yun, sinabi doon sa second certification na enough na ito to conduct preliminary investigation. So yun po ang mga questionable doon, no? And besides, as in answer to your question, kung wala private complainant at hindi nag-execute ng affidavit, malaking bagay pa ito. Yes po. Kasi kung for purposes to establishing doubt, no, for establishing the purpose or motive no, kung bakit po sinagawa itong impeachment na ito, pwedeng bubutas yun. Kasi it means talaga, tama, it's a political distraction ni BP Inday Sara. It's not about the threat, no? Take note po, Mar, no? Meron po tayo tawag na mens rea, which is one of the element required, no, in a grave threat. Yan po yung intent to intimidate and the fact that the person is na intimidate. So sila na po dapat yung magko-complain. Now, if this has not been established na yung may intent to intimidate at the same time na intimidate yung na binantaan, and then there's no crime to speak about. So there is no crime to speak about, then there is no Article 4 of the impeachment. Opo, no, meron pong ipinunto, balikan ko lang kasi nabanggit mo na ito kanina, ipinunto sa last part, no, sa last part ng nung binigyan sila ng almost 5 minutes na pahayag. Yes. Ipinunto nila yung pahayag ni Senador Risa Hontiveros. Tingin mo, ano yun? Kumbaga, paborable yun, yung naging pahayag ni Senador Risa Hontiveros ngayon dito sa panig ng depensa. At nagamit tuloy ng depensa at yun nga, kinoquote pa nga yung pahayag ng prosecution na hindi sila 100% na makapagsasabi na meron nag-commit yung krimen, attorney. You know, that is the most destructive questions, no, coming from yesterday, for which sumagot si Attorney Rigutan. And the defense had now a time within which to formulate their counter statement against the statement of Attorney Rigutan, no? So plastada. Na-emphasize tuloy ng closing statement or statement ng defense at that time yung mga defects na ginawa ng prosecution, and citing now the questions na favorable sa kanila coming from Riza Hontiveros. Kaya ang ibig sabihin ba, the more you try to ask questions like that would you think that would implicate kung saan ka nalining mapunta, bumabalik na tuloy, boomerang papunta naman na sa makasagutan. So twice na po niya nangyari po kay Senator Riza Hontiveros. Dapat siguro is careful sa pagtatanong. Siguro yung gigil niya. We know for a fact that Risa Hontiveros has been talagang crucial against the BP. In fact, sabi niya, may statement na siya doon na talagang against kay BP. Marami siyang statement. So, ibig sabihin, alam na po na talaga natin ang leaning niya dito as a senator judge, that she will really find a way to vote and to convict BP Inday. Hindi ba katiis? Gusto na niya kagad yung ending for this purpose, no? And she wants to make clarifications para ma-establish ka agad at ma-put on record. But remember guys, na ang statement po ng prosecution at statement po ng defense, immaterial yan siya sa kaso. Ang material po, yung mga testimony ng mga witnesses, pati yung mga evidence na napresenta nila. Yun po ang point yan. Whatever statement that the prosecution will say or the argument that the defense would say, that is only for their own purpose of presenting their side to convince, to influence the decision of the judges, but it will not become part of the evidence. Kahit na kailangan po talaga ng ebidensya to do that.
Opo, attorney, kanina na-play din po no yung parte ng buong video kung saan ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez ang napanood no. Merong pag-question doon sa pag-transcribe. Pero sa tingin niyo po, in other way ay nakatulong din ito para ma-establish din dagdag kasi hindi pa yung buong video ang na-play na nakatulong ito para madagdagan yung konteksto kung bakit talaga nabanggit yun ng Vice Presidente po, attorney. Alam mo, maganda po talaga yung cross. Kaya hindi ako sang-ayon sa statement na hindi importante yung witness na yon. Especially if the witness would like to add more from what he knows, no? Kaysa mag-confine lang siya doon sa dapat niya na trabaho. Kasi nagdadagdag siya kasi ng mga statement, no? And from there, mas na-open ngayon ang vulnerability ng particular na testigo na ito. And Attorney Narvaza was prepared kanina sa pagtatanong. Now, yung totoong context, no? Na hindi po pwede i-stipulate yun kasi kailangan po ipalabas yun yung nangyari kay Zuleika na nagsalita siya, umiiyak siya to establish the fact na yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit ngit-ngit na ngit-ngit si BP Inday at that time. Now, with respect to the transcript na bakit hindi nalagay dyan detainee, hindi nalagay na accused because emphasize siya, blur daw, hindi niya marinig. So, ibig sabihin, in-emphasize lang ng defense noon that you were not using the technology to decipher what is in that video. Diba? Kasi kung talagang competent or expert ka na forensic scientist or investigator, magawan mo yan siya with the use of tools to decipher, to get the actual contents of the statement. You cannot just say inaudible. In fact, meron doong comment na salita ni BP Inday na hindi niya sinali sa transcript, hindi niya napansin. Kasi, di ba, balik-balik yun. So, ibig sabihin po, hindi po accurate and complete ang kanyang transcript na sinabmit sa DOJ at well as sinabmit sa COJ, Committee on Justice. So, yun lang po ang mga issues dyan. No? You want to attack the credibility of the witness who says the complete and accurate na, and you took oath by saying na ito talaga complete and accurate, wala na. Ibig sabihin, parang in-impeach po siya ng sariling questions ng defense. Alam mo po, when they present evidence to question him and say na kung ganito yan, that is what we call impeachment of a witness. No? In-impeach by asking question that would be contradictory sa sinasabi niya or pinersenta niya na ebidensya, which ganoon. I think titirahin yan sa memoranda or memorandum ng defense yan later on or kung may oral argument sila on this matter. Kasi kailangan lang ma-establish na talagang yun ang ginawa niya. You do not have the complete tools pala to get the full transcript and to present everything what was stated there in order that there will be a complete grasp of any investigator whether they're conducting preliminary investigation or nag-conduct na mini-trial sa COJ para ma-appreciate lahat po yung sinabi doon sa transcript na yon. Meron din po ako mga nakausap na talagang bihasa sa larangan ng sinasabing eksperto pero kalaunan parang nababawasan yung kanyang credibility bilang eksperto, competent siguro attorney. Yung mga sinasabi niya, meron siyang 2 weeks na mga training. Sa Bisaya pa, daghan daw ng libak sa iyahan. Yung mga expert talaga, no? Binabakbite na raw siya dahil sa kanya mga pahayag. Now, ngayon, meron pa siya sabi na yung AI daw hindi kaya ng hanggang 2 hours so parang nakuha ba or purpose din ba nung depensa kanina na mailantad kung credible ba ito sa kanya mga pinagsasabi o hindi, attorney? Yung kanina, ang ginawa ng defense are impeaching questions, no, by way of cross-examination. Now, I think at the time of the presentation of the defense, they will present impeaching evidence, no, to debunk all statement of that person. Depende, they could get a real forensic scientist to testify as to this, no, and that would somehow destroy his competency or credibility as a witness. Iba po yung tanong kanina, parang in-impeach lang yung testimony niya by way of cross-examination. Pero later on, sigurado ako, with the way that is happening right now, is the defense will be presenting their evidence, no, and which would debunk or destroy the testimony on each and every prosecution witness. Ganyan po talaga ang technique and style. Yan po tinatawag na impeaching evidence. Pero yung hindi ba pag redirect, cross-examine sa side ng prosecution na attorney, medyo ba yun? Bawas ba yun sa kanilang puntos para makabawi-bawi kung ano man ang medyo nakuha ng puntos dito sa depensa during cross-examination? There are two schools of thought on redirect, no? Ang redirect, hindi ako magre-redirect dahil hindi na-destroy ng defense ang testimony ng aking witness, ng prosecution witness. So hindi ako mag-redirect. There is no point to redirect, Your Honor, because
immaterial lahat ang mga questions na hindi nakapagsira. Second cool of thought naman is hindi ako mag-redirect dahil kapag mag-redirect ako, ang witness ko na nagbibigay ng mga sagot na hindi naman kasama sa script o nagbibigay ng mga answers na hindi naman napag-aralan nila or na-brief nila, it would be more damaging to them. Now, as I see it, dito sa latter part po ang prosecution, hindi na lang sila mag-redirect kasi mas lalong mabubutasan. Kasi pag mag-redirect sila, i-fix yung mga sinabi niyang mga mali, makaka-recross na naman ang defense. And then at the same time, yung mga senator judges magtatanong naman, di ba? So, whatever is the intention of Attorney Ligutan na hindi siya nag-redirect, nasa kanya yon, no? I think he is just satisfied na na-present po yung video because yun naman talaga ang purpose noon is to authenticate the existence of the video. On that point, tama po si Attorney Panelo. However, para naman sa akin is that kailangan hindi rin yun i-stipulate dapat kasi kailangan tating malaman kung paano niya ginawa. Remember, this is a legal and political proceedings. The fact na each and every witness na mag-testify is ma-destroy mo yung credibility, yung bias, no, ang reason kung bakit siya nag-testify and everything, that is very significant for purposes of the public opinion of the people looking as well as the senator judges. So, importante po yun kasi we are on open camera. So, hindi pwedeng stipulate kaya allow mo lang yung mga evidence nila i-present. Okay na yan, I adapt. Ipa-present mo at sisirain ko, i-try ko sirain. At pag malaman ng mga tao na nasira yung witness na yun, para sa kanila, hindi na siya credible witness and it would be considered as damaging on their part. Parang ganun po ang theory dapat niyan. Opo, muli pong hiniling ng House Panel of Prosecutor ang pagsubpina sa tax documents, ganun din ang bank records ng Vice Presidente at kasama na si kanyang asawa at sa kanilang 22 na mga businesses din. Tatalakayin possible ito by Lunes and Wednesday sa isang oral argument. Ano po ang sa pantahan nyo po dito, attorney? Magiging ano ba sila? Magiging magbabatay ba sila sa legal kasi karamihan din po sa mga senator judge natin ay hindi talaga on kumbaga hindi mga abogado, baka magde-decide na naman, okay, majority tayo, papayag tayo ng ganito. Attorney, ano nakikita niyo po? Alam po, the defense will object, no? Because ang materiality, ang relevance at saka the fact that kung hindi man yun mag-grant yung kanilang objections on materiality and relevance, probably they will also push as to the tax records only that would involve the BP. It should not include the husband who is not a public officer and other businesses. No? So, but the problem is that supposing ma-allow ang box na ma-open yun, there is the danger. No? Hindi kasi alam ng prosecution kung ano ang contents. No? Kasi pag yung contents doon is it will not be favorable to them and they will not push it, the defense will use it. So, ganun. Yan ang problema po kapag mag-fish ka ng isang evidence, no? Dapat kasi, sa akin, no? If I present evidence, dapat alam ko yung evidence na yun makakatulong sa akin. Ibig sabihin, kung nasasabong pa man, alam ko yung mano ko mananalo, hindi ako mag-gamble na hindi ko alam kung anong laman noon. Kasi delikado kasi it might be prejudicial on my part, nabuksan na. Pwedeng gagamitin ng kabila, no? And be careful sila doon. Would that mean that it will prove the unexplained wealth? Okay? Would that mean that would prove na meron po siyang illegal na kayamanan na nakuha? And take note that it should only confine for the period that she is the Vice President of the Philippines. It should not include those matters that hindi covered sa as a vice presidential term niya. So yun po mga objections dyan and I think they will conduct that oral argument and maybe baka magkaroon ng mga equitable discussions on that. So far, hindi pa nagkakaaway ang mga judges on this. No? So far, ang mga decisions ng presiding officer sinusunod pa ng lahat. We submit to the presiding officer. Yun ang sinasabi ng karamihan. Opo. Ang malinaw dito, attorney, wala pang napapatunayan ang prosekusyon na may kinuhang assassin itong si Vice President Sara Duterte kaugnay doon sa kanilang articles of impeachment. Yes, Jay, malayo pa. Napakalayo pa talaga. Actually, sa start pa lang ito sa video napakalayo pa. Nasa first step pa lang tayo. Hindi pa nga tayo nakaabot. Hindi pa kasi nakaabot ng first base. Bloody na, no? Kumbaga, so to speak. Ibig sabihin, nagbabanggaan na sila ngayon. And kumbaga, ano yan positioning yan So, kung kaninong position, sino ang maka-box out o sa basketball pa, yun ang nangyayari ngayon, no? So, every evidence they present, the other party will always contradict, no? And as I said, this time around, nakapag-ready talaga ang defense and I think their more extensive knowledge on the technology
And because of this social media thing, yun na naging advantage nitong mas batang abogado as against kay Attorney Ligutan na hindi naman siya matanda, pero at least tsaka yung fact na ngayon ang cross, yung direct examination is that naputol, malaking bagay po yun para sa defense. Talagang nakapaghanda sila, nakapag-aral po sila ng mabuti kagabi. Opo, at saka yung bilis, attorney, na nabilisan ho ba kayo? Baga, di ba yung duration ng pagtatanong, tuloy-tuloy at para bang, yun lang ba? Parang ganun po yung mga reaksyon ng mga netizen. Ganun lang ba kabilis ang naging cross-examination ng depensa dito sa testigo? Yes, Jade. Dapat po maintindihan ng netizens sa manonood po ngayon na kung ano lang po yung purpose for which the testimony of the witness is being offered, doon na po mag-focus, hindi na po lalabas doon. Kaya nga, mali yung term na tinatanong siya about impeachable offense ba yan, tinatanong siya kung ano ba yung elements ng grave threats, hindi na yun dapat, kasi hindi na yun covered sa kanyang purpose eh. Nakakahiya lang siguro on the part of the defense to object. No, nasabihin, Your Honor, I think that is not covered to the ano. Kasi ang mga senator judges nagtatanong more than that. No? And there were some instances yesterday na napansin ko na nagkakaroon na ng boundary on that line of questioning si Attorney Ligutan. So hindi po dapat. Kaya nga, nagtaka po kayo ngayon kung bakit mabilis lang. Because yun naman talaga ang kanyang purpose is to authenticate na meron siyang dinownload. Tapos yung mga purpose of paano mo dinownload at saka yung bias mo pag-download or bakit hindi kinumpleto, bakit nakafocus ka ng kay BP Inday, bakit hindi mo rin recommend na imbestigahan yung attempt, yung security ni Inday na sinasabi niya may papatay sa kanya, Romanov siya and everything, bakit hindi napunta sa PSG. Those are matters that somehow just to destroy the credibility of that particular witness as well as the investigation itself, that it will prove that it is just politically motivated. At nakuha po nila yung gusto po nilang makuha po na sa testigo. Yes, definitely. Maraming butas po ang nagawa ang defense ngayon and hats off po sa kanila. Talagang nabutasan nila, especially the fact na wala man lang affidavit, no? Yung si BBM, si FL, pati si Martin Romualdez to say that we are intimidated and we are filing a complaint para masumpo ito. Wala lang, parang baliwala sa kanila. So, ibig sabihin, they did not consider it as a grave threat. Ang nag-consider lang ng grave threat ang NBI na hindi naman sila ang private complainant. So yan mga banateros, no, ang ganda ng pagpapaliwanag ni Atty. Topacio dyan, no, mga tangang basher, baka hindi nyo pa maintindihan, Tagalog na yan, ha? At doon din, sa pagpapaliwanag din ni Atty. Batu, mapatungkol dito sa talagang nabutasan itong prosecution dito sa examination na nangyari. At talagang mabubutasan, alam nyo, hindi talaga mananaig yung kasamahan, no, minsan hindi hahayaan ni Amayan na ganyan ng mangyayari diyan sa impeachment na yan. Talagang lalabas talaga ang katotohanan diyan at talagang mabibisto nila. So kung ngayon di ba nakita nyo naman na may panibago silang testigo ng mga ilalabas. Kaya nga kahapon nag-vlog ako na may posibilidad na gamitin si Madriaga at maghanap sila ng magpapanggap na isang Mary Grace Piatos laban kay Vice President Sara Duterte. So hindi na bago yan, no? Abangan na natin yan, mga banateros, mga kabiyaya. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo ho sa mga napanood nyong video kay Atty. Topacio at dito kay Atty. Batu? So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, pati sa pangalawa kong channel na JJ Banateros. Hindi na tayo nakakapag-upload doon kasi naging busy tayo kamakailan lang. So itatry ko po na makapag-upload doon ulit, no? So ibang upload naman yun doon, ibang topic yun doon. So talagang mas gaganahan din ho kayong manood. So yun, hanggang dito na lang ulit mga banateros, mga kabiyaya. Pakidamay na lang yung join button dyan, yung super thanks at mega love shoutout sa lahat ng OFW hero abroad, saan man panig ng mundo. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa SMNI, sa Banateros Brothers, especially to Banat by Pastor Apollo Kibuloy at sa pamilyang Duterte. At syempre sa aking YouTube channel na rin. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.